Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking mangingisda na minaliit, tinapakan ng pagkatao at pinakain ng mga tinik at buto sa mismong reunion ng kanilang paaralan. Nang hindi alam ng lahat na ang simpleng lalaking ito ay may hawak na sikretong kayamanan na kayang bilhin maging ang mismong hotel na kinatatayuan nila. Pero sandali, hindi ito ang tipikal na kwento ng pagiganti na inaasahan ninyo. May isang malaking lihim na mabubunyag na tiyak na ikakagulat ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na papatatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang maliit at tahimik na coastal town ng Sitio Matanos, kilala si Eduardo bilang isang simpleng mangingisda. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay pumapalaot siya gamit ang kanyang lumang bangka. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa hila ng mga lambat. Sa tingin ng marami, si Eduardo ay isang taong binaliwala na ng tadhana. Isang lalaking nakabaon sa kahirapan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng kanyang mga kababaryo, maging ng kanyang mga dating kamag-aral sa mataas na paaralan. Si Eduardo ay hindi lang basta mangingisda. Siya ang nag-iisang tagapangalaga ng isang lihim na marine sanctuary at may-ari ng isang multi-million aquaculture export business na nagpapadala ng mga mamahaling lamang dagat sa iba't ibang bansa sa Asia. Pinili niya lang mamuhay ng simple dahil sa isang sumpa at pangako sa kanyang yumaong ama. Isang araw, habang inaayos ni Eduardo ang kanyang lambat sa pangpang, lumapit ang kanyang pamangkin na si Prince. Si Prince ay isang binatang nag-aaral sa kolehiyo, masayahin at madalas na tumutulong kay Eduardo sa pag-aasikaso ng mga papeles ng kanilang negosyo sa lungsod. Tito Eduardo! Tito! May dumating pong sulat para sa inyo rito sa bahay. Grabe, galing pa ito sa Manila. Buksan niyo po, mukhang importante. Ano ba yan, Prince? Alam mo namang wala akong inaasahang sulat mula sa Maynila. Ang mga kliyente natin sa export, direkta sa bangko at sa email mo nagpapadala, di ba? Hindi po ito tungkol sa negosyo natin, Tito. Invitation card po ito para sa Grand High School reunion ng batch 2011 ninyo. Gaganapin daw po sa susunod na linggo sa isang sikat na 5 bentang hotel dun sa lungsod, yung Royal Plaza Hotel. Reunion? 15 taon lang nakalipas, Prince. Sa tingin mo ba ay naaalala pa nilang isang tulad ko? Noong high school ako ang pinakamahirap sa klase. Ako ang tagabuhat ng bag ng mga mayayaman kong kaklase, kapalit ng tirang baon nila. Pero Tito, iba na ngayon. Mas mayaman pa kayo sa kanila kung tutuusin. Bakit hindi kayo pumunta? Pagkakataon nyo na ito para ipakita sa kanila na hindi kayo habang buhay na nasa ilalim. Tingnan mo nga itong suot mo. Mukha kang mahirap pero ang totoo, kaya mong bili ng buong hotel na yan. Pumunta kayo, Tito. Sasamahan kita. Ako ang magiging driver mo. Hindi ganyan ang turo ng lolo mo, Prince. Ang tunay na yaman ay hindi pinagmamayabang. Pero may punto ka. Gusto ko ring makita kung kamusta na ang mga dati kong kaibigan. Sige, pupunta tayo. Ngunit sa isang kondisyon, pupunta ako ron bilang ang Eduardo na kilala nila. Ang mangingisda, walang mamahaling sasakyan, walang magarang kasuotan. Maliwanag ba? Ipinasya na Eduardo na sumunod sa kanyang prinsipyo. At dumating nga ang araw ng muling pagkikita. Ang Royal Plaza Hotel ay nagniningning sa karangyaan. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. Mga sports car, SUV at mga mararangyang sedan. Doon nagbabaan ng mga dating kamag-aral ni Eduardo na ngayon ay mga manager, engineer, negosyante at ang iba naman ay nakapag-asawa ng mayaman. Samantala, si Eduardo ay bumabalang sa isang simpleng pampublikong sasakyan ilang metro ang layo sa hotel.
Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt na medyo kupas na at maong na pantalon. Pagpasok niya sa dambuhalang ballroom hall, agad na nakuha ng kanyang simpleng anyo ang pansin ng lahat. Ang ingay ng tawanan ay biglang napalitan ng bulungan. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo ang pinuno ng kanilang batch na si Marco, isang mayabang na developer ng lupa, kasama ang iba pang mga sikat noong high school sila. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Walang sumagot sa bati ni Eduardo. Salip, isang malakas na tawanan ang sumabog mula sa grupo ni Marco. Hoy mga kasama, tingnan nyo kung sinong nandito. Akala ko kung sinong pulubi ang nakalusot sa security ng hotel. Si Eduardo lang pala. Aba, Eduardo, boy ka pa pala. Amoy dagat ka pa rin hanggang ngayon na. Ano, nakasungkit ka ba ng kahit 1 kilong tulingan ngayon para may pambayad ka sa pamasahe papunta rito? Sumunod sa tawanan ang iba pa nilang mga dating kaklase. Ang iba ay tumitingin kay Eduardo na may halong awa. Ngunit karamihan ay may kasamang pandidiri at panlalait. Dahil doon ay nalungkot si Eduardo. Hindi dahil sa nasaktan siya, kundi dahil nakita niyang walang nagbago sa ugali ng mga taong ito paglipas ng maraming taon. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Prince na nakasuot ng simpleng formal na kasuotan. Pinapanood niya ang kanyang tito. Hawak ni Prince ang kanyang cellphone at palihim na itinatala ang mga pangyayari. Hindi para magiganti sa internet, kundi para sa isang legal na akbang na binalak nila bago pa man pumunta rito. Naglakad si Eduardo patungo sa isang bangating mesa sa dulo. Ngunit bago siya makaupo, hinarang siya ni Marco at ng 2 pa nitong kasamahan. Ops, sandali lang Eduardo. Hindi ka pwedeng umupo dyan sa VIP table. Para sa mga nakatapos ng kurso at may-ari ng kumpanyang mesang yan. Doon ka sa may malapit sa kusina, doon ka bagay. At dahil alam namin nagugutom ka, at baka hindi ka pa nakakakain ng masasarap na pagkain, may inihanda kaming espesyal na salo-salo para sa iyo. Inutusan ni Marco ang isang waiter na magdala ng isang plato. Ngunit laking gulat ng ilang nakakita nang ilapag ng waiter ang plato sa harap ni Eduardo. Walang laman itong karne, walang mamahaling ulam. Ang laman ng plato ay mga natirang tinik ng isda, mga sunog na bahagi ng bangus at mga buto ng manok na galing sa mga pinagkainan ng ibang mesa. Ayan Eduardo, bagay na bagay sa iyo yan. Di ba banging isda ka? Sanay ka naman sa tinik ng isda. Kainin mo yan para hindi masayang ang pagpunta mo rito. Huwag ka mag-alala, libre yan. Hindi namin sisingilan ang share mo sa reunion na ito. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang ilan ay nagsimulang makaramdam ng iya sa ginawa ni Marco. Ngunit walang sino mang nangahas na magsalita dahil si Marco ang nagbayad ng malaking bahagi ng gastusin sa reunion. Tiningnan ni Eduardo ang plato. Tiningnan niya si Marco ng diretsyo sa mga mata. Walang bakas ng takot o galit sa mukha ng maing isda. Ang mayroon lang ay isang malalim at nakakakilabot na katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Eduardo. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Prince mula sa dilim. Hawak ang isang itim na leather briefcase. Naglakad si Prince patungo sa tabi ng kanyang tito at ang kanyang boses ay narinig ng lahat sa pamamagitan ng microphone na kinuha niya sa stage. Magandang gabi sa inyong lahat. Marahil ay nagtataka kayo kung sino ako at kung bakit ako narito. Ako nga pala si Prince, ang pamangkin at chief legal officer na lalaking kasalukuyan niyong tinatawanan at pinapakain ng tinik. Nagbulungan ang mga tao. Nagpalitan ng tingin sina Marco at ang kanyang mga kasama. At sino ka naman para umeksena rito? At anong chief legal officer ang pinagsasabi mo? Isang maing isda? May legal officer? Nagpapatawa ba kayo? Umalis kayo rito bago ko ipatawag ang bouncer. Maaari mo kaming ipagtabuyan, Ginoong Marco. Pero bago mo gawin yan, gusto ko lang ipaalam sa iyo at sa lahat ng nandito.
na ang hotel na kinatatayuan nyo ngayon, ang pagkain kinakain nyo, at ang kumpanyang ipinagmamayabang mo na nagmamayari ng lupang dinedevelop mo ay may isang major stockholder. Biglang kinuha ni Prince ang isang dokumento mula sa briefcase at ipinakita ito sa projector screen ng ballroom gamit ang isang remote control. Lumabas dambuhalang screen ng perma, selyo at ang pangalan ng pinakamataas na may-ari ng Royal Plaza Hotel Group at ng Matanos Aquaculture Holdings. Ang pangalang nakasulat sa itaas sa malalaking titik ay Eduardo S. Matanos. Nalaglag ang panga ni Marco. Ang basong hawak niya ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mangingisda na tinuwanan at binaliwala nila ay ang bilyonaryong nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga ari-arian sa kanilang riyon. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil ang akala nilang pagiganti ni Eduardo ay may mas malalim at mas matinding twist na hindi nila inaasahan. Isang bagay na tuluyang magpapabago sa kanilang mga buhay sa gabing iyon. Ano kaya ang gagawin ni Eduardo matapos niyang ihayag ang kanyang totoong pagkatao? Papalayasin ba niya si Marco o may mas matindi pa siyang plano na ikasisira ng buhay ng mga nang-api sa kanya? Ang buong ballroom hall ng Royal Plaza Hotel ay tila pinagarian ng kamatayan sa tindi ng katahimikan. Ang mga dating kaklase ni Eduardo na kanina lang ay nagtatawanan at nagbubulungan sa kanyang itsura ay hindi ngayon makakilos sa kanilang kinatatayuan. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa dambuhalang projector screen kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan Eduardo S. Matanos, Principal Stockholder and Chairman. Si Marco na siyang nanguna sa pagpapahiya kay Eduardo ay namumutla na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay tila babatis na dumadaragongdong sa kanyang noo. Ang kumpanya ng real estate na pinagmamayabang niya ay kasalukuyang umaasa sa isang malaking pautang at investment mula sa Matanos Aquaculture Holdings para hindi ito mabangkarote. At ngayon, napagtanto niyang ang taong hawak ang kapalaran ng kanyang buhay ay ang taong pinakain niya ng tinang tinik at buto. Dahan-dahang umakbang si Eduardo pasulong. Ang kanyang tindig, na kanina ay mukhang pagod at mababa, ay biglang napalitan ng isang awtoridad na likas sa isang pinuno. Ngunit walang galit sa kanyang muka. Tumingin siya kay Marco. Marco, nakikita mo ba itong platong ibinigay mo sa akin? Ang mga tinik na ito at ang mga butong ito? Eduardo, pare, ano kasi? Nagbibiro lang naman ako. Alam mo naman nung high school tayo, di ba? Mahilig tayo magkulitan. Hindi ko naman sinasadya. Patawarin mo ako, pare. Hindi ko talaga alam. Nagbibiro, Ginoong Marco. Ang pagpapakain ng basura sa isang tao sa harap na maraming saksi ay hindi biro. Ayon sa ating talaan, ang iyong kumpanya na Prime Ridge Development ay may nakabimbing kontrata sa aming holding firm para sa pagbili ng lupain ng sitio Matanos. Isang perma lang ng aking tito Eduardo. Kansilado ang kontratang yan at babagsak sa default ang kumpanya mo. Bukas na bukas din. Nang marinig iyon ng mga dating kaklase na sumuporta kay Marco kanina, agad silang lumayo rito na tila ba mayroon na itong nakakahawang sakit. Ang ilan sa kanila ay mabilis na lumapit kay Eduardo, pilit na nagmamagandang loob at nagbabaka sakaling maisalba ang kanilang mga sarili. Eduardo, sabi ko na nga ba ikaw yan? Alam mo, noon pa man, bilib na ako sa'yo. Alam ko magiging matagumpay ka. Huwag mo kaming idadamay kay Marco. Siya naman talagang may masamang ugali dito at hindi kami. Oo nga, Eduardo. Naalala mo ba nung high school tayo? Pinahiram kita ng ballpen. Sabi ko sa'yo, magkaibigan tayo. Huwag mo sanang kalimutan yon. Tiningnan ni Eduardo ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga mukha nilang puno ng takot at plastik na ngiti.
Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ayaw ng kanyang yumawong ama na ipakita niya ang kanyang yaman. Dahil sa oras na malaman ng mundo na mayaman siya, ang mga lobo ay magsusuot ng balat ng tupa para lang makakuha ng mumo mula sa iyong hapag. Ibinaba ni Eduardo ang kanyang tingin sa plato ng mga tinik. Pagkatapos ay lumingon siya kay Prince. Prince, tawagin mo ang general manager ng hotel na ito. Ngayon din. Opo tito, sandali lang po. Ilang minuto lang ang lumipas. Mabilis na tumakbo papasok sa ballroom ang general manager ng Royal Plaza Hotel. Kasunod ang 4 na armadong security guards. Ang manager ay pawis na pawis at agad na yumukod sa harap ni Eduardo sa tindi ng paggalang. Sir Eduardo, magandang gabi po sir. Humihingi po ako ng paumanhin. Hindi po namin alam na darating kayo ngayong gabi. Kung nalaman ko lang po, personal ko kayong sasalubungin sa lobby at ihahanda ang presidential suite para sa inyo. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo sir? Lalong nanghina ang mga tuhod ni Marco nang makita ang makapangyarihang manager ng hotel na halos lumuhod sa harap ng isang maing isda. Itinuro ni Eduardo ang lamesa kung saan nakalagay ang plato ng tinik. Manager, ang gabing ito ay para sa muling pagkikita ng mga lumang magkakaibigan. Ngunit tila may mga panauhin dito na hindi marunong rumespeto sa pagkain. At mas lalong hindi marunong rumespeto sa kapwa. Gusto kong kansilahin mo ang reservation ng gabing ito. Ipasara mo ang buffet table. At lahat ng pagkain hindi pa nagagalaw, iimpake nyo at ipamigay sa mga batang langsangan sa labas. Masusunod po Sir Eduardo. Gagawin po namin agad. Eduardo, huwag naman. Ako ang nagbayad ng reservation na ito. Kalahating ₱1,000,000 ang ibinayad ko riyan. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ginoong Marco, nakalimutan mo yata. Ang buong hotel na ito ay pagmamayari ng aking tito. Ang kalahating milyong ibinayad mo ay ibabalik sa account mo. Pero kasabay niyan, ang lahat ng utang at credit line ng kumpanya mo sa mga bangkong hawak ng Matanos Group ay puputulin na rin simula sa oras na ito. Napaupo si Marco sa sahig. Literal na gumuho ang kanyang mundo. Ngunit habang ang lahat ay nag-aabang sa tuluyang pagpapasara ng event at pagpapalayas sa kanila, itinaas ni Eduardo ang kanyang kamay para patigilin ang mga garda. May isang kakaibang ngiti ang gumuwit sa mga labi ni Eduardo. Isang twist na walang sinuman sa silid ang nakahula. Sandali lang manager. Huwag mo munang palayasin si Marco at ang aking mga kaklase. Dahil mayroon akong isang special na anunsyo. Isang bagay na para sa ikabubuti ng buong batch 2011. Nagtaka ang lahat. Maging si Prince ay napatingin sa kanyang tito. Tila hindi alam ang susunod na akbang nito. Akala ng lahat ay tapos na ang gabi sa pagiganti ni Eduardo. Ngunit ang totoong plano ni Eduardo ay ngayon pa lamang magsisimula. Isang plano na hindi lang basta magpapaiyak kay Marco, kundi susubok sa natitirang piraso ng pagkatao ng bawat isang naroroon. Ano kaya ang espesyal na anunsyo ni Eduardo? Bakit tila binibigyan niya ng pagkakataon ng mga taong umapi sa kanya? O may mas matindi pa siyang bitag na inihanda para sa kanila? Ang buong bulwagan ay tila nabalot ng misteryo. Ang lahat ng nakatingin kay Eduardo, nag-aabang kung anong klaseng parusa o pagiganti ang kanyang gagawin. Si Marco na nakaupo pa rin sa sahig ay dahan-dahang tumingala. May kaunting pag-asa sa kanyang mga mata na baka sakaling magbago ang isip ng bilyonaryo. Si Prince naman ay lumapit ng bagya kay Eduardo. Nagtataka sa naging desisyon ng kanyang tito. Tito Eduardo, anong ibig niyong sabihin? Pagkatapos ng ginawa nila sa inyo, hayaan niyo lang silang manatili rito. Akala ko ba ituturo natin sa kanilang leksyon na nararapat sa kanila? Prince, ang madaling pagiganti ay para sa mga taong mababaw ang pag-iisip. Kung papalayasin ko sila ngayon, aalis sila rito
na may galit at takot lang. Gusto kong makita ng lahat kung ano talagang halaga ng isang tao kapag tinanggal ang pera at titulo sa kanilang buhay. Humarap si Eduardo sa kanyang mga dating kaklase. Itinaas niya ang microphone at nagsalita ng may buong otoridad na umaalingaw sa bawat sulok ng Marangyang Ballroom. Mga dating kamag-aral, alam kong marami sa inyo ngayon ang nanginginig sa takot na baka mawalan kayo ng trabaho, maputulan ng kontrata, o tuloy ang bumagsak ang inyong mga negosyo dahil sa naging pagtrato nyo sa akin kanina. Ngunit hindi ako narito para sirain ang inyong mga buhay. Salip, narito ako para mag-alok ng isang pagkakataon. Isang partnership na nagkakahalaga ng 50 milyong piso para sa sino mang karapat-dapat. Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. 50 milyong piso. Isang napakalaking halaga na kayang magpabago ng buhay ng kahit sino sa kanila. Agad na nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating natatakot ay biglang nagkaroon ng kasakiman sa kanilang mga mata. Eduardo, anong klaseng partnership yon? Alam mo naman ang kumpanya ko. Handang-handa kaming makipagtulungan sa'yo. Sabihin mo lang kung anong kailangan naming gawin. Napakasimple lang ng kailangan nyong gawin. Nakikita nyo ba ang platong ito na naglalaman ng mga tinik ng isda at buto ng manok na ibinigay sa akin ni Marco? Tumingin ang lahat sa plato. Nagtaka sila kung ano ang kinalaman ng basura at tirang pagkain sa 50 milyong piso. Ang partnership na ito ay ibibigay ko sa taong may sapat na kapakumbabaan. Kung sino makakakain ng mga tinik at buto na nasa platong ito, ang eksaktong pagkain inilaan nyo para sa akin. Sa kanya ko ibibigay ang kontrata at ang cheque ngayong gabi. Ang pera ay nakahanda na sa briefcase ni Prince. Natahimik ang lahat. Isang matinding pagsubok sa sikmura at dignidad ang inihain ni Eduardo. Para makuha ang 50 milyong piso, kailangan nilang gawin ang eksaktong paglapastangan na ginawa nila kay Eduardo kanina. Kailangan nilang kainin ang tirang pagkain ng iba. Si Prince ay dahan-dahang binuksan ang itim na leather briefcase sa harap ng lahat. Doon ay nakita ang mga sariwang bandel ng tigi 1,000 piso. Nagniningning sa ilalim ng ilaw ng ballroom. Ang pera ay totoo. Ang kailangan nyo lang gawin ay lumapit dito. Kunin ang plato at tubusin ang laman. Sino ang gustong mauna? Nagpalitan ng tingin ng mga dating kaklase ni Eduardo. Ang ilan ay nasusuka sa idea. Ngunit ang iba naman ay tila nagtatalo ang isip dahil sa laki ng halaga ng pera. Pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan, isang tao ang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi ito si Marco. Ito ay si Jeremy. Ang isa sa pinakamayayamang manager na kanina ay malakas ding tumawa habang kinukutya si Eduardo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pera. Eduardo, kailangan ng kumpanya kong perang yan. Kung yan ang gusto mo para mapatunayan kong nagsisisi ako, gagawin ko. Hawakan na sana ni Jeremy ang plato nang biglang may isang kamay ang humablot dito ng napakabilis. Lahat ay napasinghap. Ang humablot sa plato ay walang iba kundi si Marco. Si Marco, na kanina lang ay nagmamalaki, ay mukhang desperado na ngayon. Ang kanyang buong mukha ay punong-puno ng luha at pawis. Alam niyang kapag hindi niya nakuha ang tulong ni Eduardo, makukulong siya dahil sa nambuhalang utang ng kanyang kumpanya. Akin ito. Ako ang dapat kumain ito. Eduardo, ako ang may gawa nito kaya ako ang gagawa. Patawarin mo ko. Tingnan mo, kakainin ko ito para sa iyo. At sa harap ng lahat ng mga panauhin, sinimula ni Marco na isubo ang mga sunog na tinik ng isda at ang mga buto ng manok. Nilunok niya ito kahit na nasusuka siya, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang dignidad bilang isang kilalang developer ng lupa ay tuluyang nadurog sa gabing iyon.
Pinapanood siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan na walang magawa kundi ang makaramdam na matinding kilabot at tiyak. Tiningnan ni Prince ang kanyang tito. Si Eduardo ay nanatiling nakatayo. Blanko ang ekspresyon ng mukha habang pinapanood ang taong umapi sa kanya na ngayon ay nagpapakababa para sa salapi. Matapos maubos ni Marco ang huling piraso ng tinik sa plato, itinaas niya ang kanyang mga kamay na puno ng dumi ng pagkain. Ayan na, Eduardo. Naubos ko na. Wala nang natira. Ang pera, ang kontrata. Sa akin na ba? Naligtas ko na bang kumpanya ko? Ngumiti si Eduardo ng bagya. Lumapit siya kay Marco, kinuha ang tsikera sa bulsa ni Prince at may isinulat dito. Pagkatapos ay inabot ito kay Marco. Ngunit ang twist na hindi alam ni Marco at ng lahat ng naroon, ang tseke na ibinigay ni Eduardo ay may kalakip na isang malaking patibong na hindi nila kailanman inaasahan. Ano kaya ang nakasulat sa tseke na ibinigay ni Eduardo? Talaga bang pinatawad niya na si Marco? O ito ang simula ng mas matindi at legal na pagbagsak ng mayabang na negosyante? Hawak ni Marco ang piraso ng tseke habang nanginginig ang buong katawan. Ang lasa ng tinik at buto ay nanatili pa rin sa kanyang bibig. Ngunit ang lahat ng iyon ay binaliwala niya nang makita ang perma ni Eduardo sa ibaba ng papel. Sa kanyang isip, sapat na ang halagang ito para mabayaran ang mga nagkakagulong creditors ng kanyang kumpanya bukas na bukas din. Tumingala siya kay Eduardo, pilit na pinupunasan ang dumi at luha sa kanyang muka. Salamat Eduardo. Alam ko namang mabait ka pa ring tao. Kahit na pinahirapan mo ako rito sa harap ng lahat, tinupad mo pa rin ang pangako mo. Ang perang ito magliligtas sa akin. Ngunit bago pa man makatayo si Marco mula sa pagkakalod sa sahig, humakbang pasulong si Prince gamit ng kanyang seryoso at matatag na tindig. May hawak siyang isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. At sa pagkakataong ito, may kasama nitong selyo ng korte. Ginoong Marco, bago ka magdiwang, mukhang hindi mo binasa ng mabuti ang mga nakasulat sa itaas na bahagi ng checking yan. Pati na rin ang kasundo ang pinasukan mo nang tanggapin mo ang pera. Ano? Anong ibig mong sabihin? 50 milyong piso ito. Nakasulat naman dito Ang perang yan ay hindi donasyon at hindi rin yan simpleng investment. Kung babasahin mo ang pinong letra sa likod, ang perang yan ay isang bailout loan na may katumbas na 100% collateral ng lahat ng shares mo sa Prime Ridge Development. At ayon sa kasalukuyang audit ng kumpanya mo, na legal naming nakuha dahil kami ang may hawak ng inyong bank loans, ang kumpanya mo ay deklaradong bangkarote na. Nabitawan muli ni Marco ang papel. Ang buong bulwagan ay napasinga pa. Sa madaling salita, Ginoong Marco, ang 50 milyong piso na yan ay gagamitin mo para bayaran ng mga utang mo sa bangko na pagmamay-ari din ng aking tito Eduardo. At dahil tinanggap mo ang tseke, automatikong nalipat sa Matanos Holdings ang buong pagmamay-ari ng kumpanya mo. Simula sa segundong ito, wala ka ng kumpanya. At ang mas matindi, ikaw ay tatanggalin na rin bilang CEO dahil sa napatunayan na insider trading at estapa na ginawa mo sa nakalipas na 3 taon. Gumuho ang huling natitirang pag-asa ni Marco. Hindi lang siya napahiya. Hindi lang niya kinain ang basura, kundi legal na kinuha ni Eduardo ang lahat ng pinaghirapan niya nang walang kalaban-laban. Ginamit ni Eduardo ang sariling kasakiman ni Marco para bitagin ito sa sarili nitong hukay. Ang mga dating kaklase na kanina ay nakikihanay kay Marco ay lalong napaatras. Ang ilan sa kanila na mga business partners din ni Marco ay nagsimulang magmakaawa kay Eduardo. Eduardo, parang awa mo na. May pamilya rin akong binubuhay. Hindi ko naman sinasadyang tawanan ka kanina. Nadala lang ako sa udyok ni Marco. Huwag mo kaming idamay sa galit mo sa kanya. Tumingin si Eduardo kay Jeremy. Pagkatapos ay sa lahat ng mga taong naroon sa ballroom hall.
Ang kanyang boses nang muli siyang magsalita ay binalot ng isang malalim na kalungkutan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng tunay na pagkatao ng mga nasa harap niya. Galit? Sa tingin niyo ba'y ginawa ko ito dahil sa galit? Jeremy, Marco, at sa inyong lahat na narito, noong nagpadala kayo ng imbitasyon para sa reunion na ito, pumunta ako rito na may pag-asa. Umaasa ako na paglipas ng 15 taon, nagbago na kayo. Na ang mga batang mapangapi noong high school ay naging mga sapat na desenteng matatanda na ngayon. Nayuko ang ulo ng halos lahat ng nasa silid. Walang makatingin ng diretso sa mga mata ng mangingisda. Pumunta ako rito bilang isang simpleng mangingisda dahil gusto kong makita kung sino ang tatanggap sa akin ng walang tinitingnang yaman o titulo. Ngunit anong ginawa ninyo? Pinagtawanan niyo ako, pinandiriyan, at ang mas masakit, hinayaan niyong gawin ni Marco ang kawalang hiyang ito dahil lang siyang mayaman at siyang nagbayad ng event na ito. Ang halaga ng inyong prinsipyo ay nakadepende lang sa kung sino may pera, no? Lumapit si Eduardo sa pinto ng ballroom. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa hotel manager na kanina pa nakatayo sa gilid. Manager, tapusin ang gabing ito. Tulad ng sinabi ko, ipak ang lahat ng pagkain at ipamigay sa labas. At para sa mga taong narito, singilin mo sila sa lahat ng nagastos ngayong gabi. Walang libre. Hati-hatiin mo ang bayad sa kanilang lahat, maliban kay Marco. Dahil si Marco ay wala ng pera. Masusunod po, Chairman Eduardo. Naglakad palabas si Eduardo kasunod si Prince. Habang naglalakad sila sa mahabang koridor ng hotel, naririnig pa rin ang mga sigaw ng pagsisisi at pag-aaway ng kanilang mga dating kaklase sa loob ng ballroom. Ang marangyang reunion ay nauwi sa isang malaking trahedya ng kahihiyan at paniningil. Habang papasok sila sa sakyan, tumingin si Prince sa kanyang tito na tila may napapansin sa mukha nito. Tito Eduardo, tapos na ang lahat. Nakuha na natin ang hustisya. Pero bakit parang may malalim ka pa rin iniisip? May problema ba sa operasyon natin sa Sitio Matanos? Ang akala ng lahat, Prince, ang reunion na ito ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Ngunit ang hindi nila alam, may mas malaking bagyo na paparating sa Sitio Matanos. Isang lihim na matagal nang itinatago ng pamilya natin, ang kasalukuyan ng binubuksan ng mga hindi kilalang tao mula sa ibang bansa. At ang kumpanya ni Marco ay ginamit lang pala nilang prente para makuha ang lupay natin. Nagulat si Prince sa narinig. Ang akala nilang simpleng pagiganti sa isang mayabang na kaklase ay simula pa lamang pala ng isang mas malaki at mapanganib na labanan para sa pangalaga ng kanilang lupain at ng lihim na kayamanan ng dagat. Ano ang totoong nakatago sa Sitio Matanos na gustong makuha ng mga dayuhan? At paano haharapin ng mangingisdang bilyonaryo ang bagong banta na ito na pwedeng sumira sa buong rehiyon? Gabi na nang makabalik sina Eduardo at Prince sa tahimik na baybayin ng Sitio Matanos. Malayo sa ningning at karangyaan ng Royal Plaza Hotel. Ang simoy ng dagat at ang hampas ng alon ang nagpapaalala kay Eduardo kung sino talaga siya. Isang mangingisda, hindi lang ng isda, kundi ng katotohanan. Sa loob ng kanilang simpleng opisina sa tabi ng pampang, inilatag ni Prince sa mga nakumpiskang lihim na dokumento mula sa opisina ng kumpanya ni Marco sa Prime Ridge Development. Tito Eduardo, tama po ang hinala ninyo. Ang kumpanya ni Marco ay nakapirma na sa isang kasunduan sa isang dayuhang korporasyon na tinatawag na Oceanic Mining Corp. Ang plano nila ay hindi magtayo ng subdivision o resort sa Sitio Matanos. Ang totoong pakay nila ay maghukay at magmina ng Black Pearl Quartz, isang napakabihirang mineral sa ilalim ng ating marine sanctuary na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. At ang kapalit niyan ay ang pagkasira ng buong kabuhayan ng mga mangingisda rito. Lalasunin nila ang dagat,
Papatay ng mga corals na pinalaki ng tatay ko. At papalayasin ng mga tao sa sarili nilang lupa. Ginamit nila ang utang at kasakiman ni Marco para maging tuloy sa kasamaan nila. Pero tito, dahil hawak na natin ang kumpanya ni Marco ngayon, legal na nating mapipigilan ang pagpasok ng mga dayuhan. Ang problema lang, ayon sa kontrata, may multang 500 milyong piso kapag kinansela natin ang kasunduan sa kanila. Malaking halaga pa rin po yun kahit para sa atin. Huwag ka mag-alala, Prince. Ang bawat lambat na inihuhulog ko sa dagat ay may tamang tiyempo ng pagila. Hayaan natin ang mga dayuhan ang mismong lumapit sa atin. Bukas na bukas din, ihanda mong pagpupulong sa kanila rito sa pangpang ng Sitio Matanos. Doon natin tatapusin ang laban na ito. Kinabukasan, sumikat ang araw sa Sitio Matanos. 3 itim na luxury SUV ang dumating sa pangpang. Bumaba mula rito ang mga dayuhang kinatawan ng Oceanic Mining Corp, kasama ang kanilang mga bodyguards at abogado. Kasama rin nilang dumating si Marco, na ngayon ay mukhang lantang gulay, walang pera at nagsisilbi na lamang na parang tagabuhat ng bag ng mga dayuhan para hindi tuluyang makulong. Naglakad ang pinuno ng mga dayuhan patungo sa isang lumang kubo kung saan nakaupo si Eduardo na nakasuot pa rin ng kanyang simpleng kamiseta at tsinelas, habang si Prince ay nasa tabi niya. Sino ang bagong may-ari ng Prime Ridge? Ikaw ba ang mangingisdang sinasabi nila? Nakakatawa. Narito kami para simulan ang pag-uukay sa dagat. Kung kakansilain mo ang kontrata, bayaran mo kami ng kalahating bilyong piso ngayon din. O kukunin namin ang buong baybaying ito sa pamamagitan ng batas. Tumingin ang dayuhan kay Marco na nakayuko sa gilid. Eduardo, parang awa mo na. Pumirma ka na sa permit nila. Sila na may hawak ng buhay ko ngayon. Huwag mo nang harangan ng proyekto. Mapapahamak lang kayo. Dahan-dahang tumayo si Eduardo mula sa kanyang upo ang kawayan. Ang kanyang malalim na boses ay sumabay sa ugong ng hangin mula sa dagat. Ginoo, bago kayo magsalita tungkol sa batas at sa perang kalahating bilyon, Prince, ipakita mo sa kanila kung anong klaseng lugar ang tinatapakan nila ngayon. Ngumiti si Prince at iniharap ang isang opisyal na proklamasyon mula sa pamahalaan. Ayon sa Presidential Decree at National Environmental Law, nakalalabas na ngayong umaga, ang buong baybayin ng Sitio Matanos at ang karagatan nito ay opisyal nang idiniklara bilang isang Protected National Marine Sanctuary and Heritage Site, at ang buong lupain at karagatan na ito ay pinangangasiwaan ng isang non-government organization na pinondohan at pagmamayari ng aking tito Eduardo. Nagulat ang dayuhang kinatawan. Agad nitong inagaw ang dokumento mula kay Prince. Ibig sabihin, ang anumang kontrata na pinirmahan nyo kasama si Marco noong una ay itinuturing na illegal and void ab initio o walang bisa sa simula pa lang dahil labag ito sa batas ng kalikasan ng ating bansa. At dahil nagtangka kayong magmina sa isang protected area gamit ang panunuhol, ang inyong kumpanya ay blacklist na sa buong Pilipinas. Ang inyong mga permit ay kinansila na ng gobyerno. What? Hindi maaari. Nagbayad kami ng malaking halaga para sa proyektong ito. Babasagin namin kayo sa korte. Maaari niyong subukan, Ginoo. Ngunit tandaan nyo, ang aking kumpanya, ang Matanos Holdings, ang mahawak sa pinakamalalaking legal firms sa bansang ito. Kung gusto nyong maubos ang natitirang pera ng kumpanya ninyo sa pakikipagdemanda sa akin, sige, magkita tayo sa korte. Ngunit ngayon, lisanin nyo ang aking isla bago ko ipahuli ang inyong mga barko sa Philippine Coast Guard dahil sa illegal na pagpasok. Walang nagawa ang mga dayuhan sa tindi ng takot sa legal na kapangyarihan at yaman ni Eduardo na nakatalikod sa likod ng kanyang simpleng anyo. Mabilis silang sumakay sa kanilang mga SUV at humaharurot na umalis. At iniwan ang nakatulalang si Marco sa pangpang. Naiwang nakatayo si Marco, umiiyak at walang kahit na ano. Lumapit siya kay Eduardo, lumuhod sa buhanginan
at tumingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Eduardo, patawarin mo ako. Nawala ng lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang mga kaibigan ko, ang mga dayuang akala ko'y kakampi ko. Iniwan ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pangapi ko sa iyo mula nung high school hanggang sa reunion. Ang dumi-dumi ng pagkatao ko kumpara sa iyo. Tiningnan ni Eduardo si Marco. Sa pagkakataong ito, lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ng balikat ng kanyang dating kaklase para patayuin ito. Walang bakas ng pagiganti sa mga mata ng maing isda. Ang mayroon lang ay pagpapatawad. Tumayo ka, Marco. Ang dagat ay nagpapakita ng bagsik sa pamamagitan ng bagyo. Ngunit nagbibigay din ito ng kalmado pagkatapos ng ulan. Hindi kita gustong sirain. Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa iyo. Binili ko ang kumpanya mo, hindi para maging akin, kundi para iligtas ka sa mas malaking krimen na gagawin mo kasama mga dayuwang yun. Napatingin si Marco kay Eduardo. Hindi makapaniwala sa lawak ng puso ng taong kanyang hinamak. Ibibigay ko sa iyong posisyon bilang isang ordinaryong project supervisor sa aking aquaculture business dito sa Sitio Matanos. Ngunit magsisimula ka sa ibaba. Mararanasan mong gumising ng alas 4 na madaling araw, humawak ng lambat at magbenta ng isda sa palengke. Doon mo matututunan ang tunay na halaga ng bawat sentimo at ang tunay na kahulugan ng respeto sa kapwa-tao. Tatanggapin mo ba? Oo, Eduardo. Maraming salamat. Gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para maituwid ang mga pagkakamali ko. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Prince habang pinapanood ang tagpong iyon. Doon niya napatunayan na ang kanyang tito Eduardo ay hindi lang naging mayaman sa pera. Siya ay mayaman sa karunungan, prinsipyo at pagmamahal sa kanyang pinagmulan. Matapos ang gabing iyon, ang kwento ng maing isda ng Sitio Matanos ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Isang paalala sa lahat na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa mamahaling kasuotan, sa tatak ng sasakyan o sa ginto ng bulsa. Ang tunay na yaman ay nasa puso, sa kapakumbabaan at sa kakayahang manatiling nakatapak ang mga paa sa lupa, kahit kaya mo nang bilhin ang buong mundo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwentong ito, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa ningning ng salapi, taas ng titulo o garbo ng kasuotan, kundi sa lawak ng kanyang kapakumbabaan at tibay ng prinsipyo. Ipinakita ni Eduardo na ang tunay na mayaman ay hindi kailangang magmayabang upang rumespeto ang iba. Ang panunupil at pagmamataas sa kapwa, tulad ng ginawa ni Marco, ay mabilis na naglalaho kapag binaligtad ng tadhana ang gulong ng buhay. Sa uli, ang pagpapatawad at pagbibigay ng pagkakataong magbago ang pinakamalaking patunay ng tunay na kayamanan. Isang yaman ng puso na hindi kailanman mapapantayan ng pera. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.